Sa harap ng daan-daang mararangal na bisita ng Davao, hawak ko ang mikropono habang nanginginig ang aking mga kamay. Akala ko, ang pag-akyat kong ito sa entablado ay para sa pagkilala sa 12 taon kong sakripisyo bilang asawa ni Nathaniel. Ngunit sa isang iglap, pinalitan ng aking asawa ang mga ngiti ng isang malamig na hatol. Pinalalayas niya ako sa aming tahanan habang sa malaking screen ay ipinapakita ang aking peking pirma sa mga nakaw na pondo ng mga batang may cancer. At sa tabi niya, nakatayo si Doktora Isabel Cruz, ang bagong mukha ng ospital na tila handang-handa ng agawin ng aking danggal. Timitigan ko si Nathania, ang lalaking pinag-alayan ko ng aking kabataan, ang lalaking hinarap ko sa dambana na nangakong magiging katuwang ko sa hirap at ginhawa. Nakatayo siya doon, bihis na bihis sa kanyang mamahaling suit. Walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ang kanyang boses, na dating bumubulong sa akin ng mga salita ng pag-ibig sa gabi, ay umalingaw-ngaw sa buong sulyaw ng bulwagan sa pamamagitan ng mga speaker. Sinabi niya na para sa integridad ng ospital, para sa pangalan ng pamilya Shai, kailangan naming maghiwalay. Sumikip ang aking dibdib sa matinding sakit. Naalala ko ang lahat. 12 taon na ang nakalilipas, tinalikuran ko ang aking huling taon sa kolehiyo ng batas sa Ateneo de Davao. Bakit? Dahil noong mga panahong yun, naghihingalo ang ospital ng kanyang pamilya. Naging sekretary niya ako. Naging tagapag-ayos ng kanyang buhay, naging tagapagluto at tagapag-alaga ng kanyang may sakit na ina. Naalala ko pa nung 5 taon na ang nakalilipas nung kasagsagan ng pagpapatakbo ko para sa akreditasyon ng ospital. 16 na oras akong nagtatrabaho araw-araw. Doon sa banyo ng opisina, naranasan ko ang pinakamasakit na tagpo sa aking buhay, ang makunan sa aming unang sanggol. Nang umiiyak ako habang hawak ang aking tiyan, ang tanging sinabi sa akin ni Nathaniel ay, "Huwag ipagsabi kahit kanino dahil baka masira ang kampanya ng ospital para sa kalusugan." Sinunod ko siya. Ipinagpalit ko ang aking sinapupunan at ang aking sariling kinabukasan para sa kanyang mga pangarap. At ngayon, ito ang aking gantimpala. Isang malaking screen na nagpapakita ng mga transaksyon ng Limsay Foundation, ang pondong itinayo ko para sa mga batang may cancer na may nakasulat na mga peking pirma ko. Narinig ko ang bulong-bulungan ng mga tao. Ang mga mayayamang pamilya ng Davao, ang mga doktor, ang mga negosyante na madalas naming makasama sa mga hapunan. Lahat sila ay nakatingin sa akin na tila ba ako ang pinakamasamang kriminal sa buong mundo. Ang hiya ay tila asidong unti-unting sumusunog sa aking balat. Lumingon ako sa gilid ng entablado kung saan nakatayo ang aking biyenan, si Doña Amelia. Siya ang babaeng pinaliguan ko, binihisan at inalagaan noong ma-stroke siya. Ngunit na yon, iniwas niya ang kanyang mga mata, mahigpit na hawak ang kanyang mamahaling bag. Ang utang na loob na madalas niyang banggitin noon ay tila natunaw na parang bula. Dahan-dahang lumapit si Isabel, hawak ang isang folder. Sa harap ng mikropono, nagsalita siya sa isang malambot ngunit mapanirang tono. Sinabi niya na ayon sa kanilang forensic audit, ang IP address na nagpasa ng mga pondo ay nanggaling mismo sa aking computer sa opisina. Ang kanyang boses ay puno ng peking pakikiramay na tila ba labis siyang nasasaktan sa pagtuklas ng aking di umano ay kataksilan. Inabot sa akin ni Nathaniel ang isang gintong pluma at isang pirasong papel. Sinabi niya na kung pipirmahan ko ang kasunduan para sa isang mabilis at tahimik na annulment at kung isusuko ko ang aking mga karapatan sa aming mga ari-arian, hindi na sila magsasampa ng kasong kriminal laban sa akin. Gagawin daw nila itong administratibong kapabayaan na lamang para mapanatili ang aking pangalan. Nais niya akong pumirma sa sarili kong hatol ng kamatayan. Nais niya akong umako sa kasalan ng hinding-hindi ko kailanman magagawa. Tiningnan ko ang pluma,
Pagkatapos ay tiningnan ko ang mga mata ni Nathaniel. Walang pagmamahal dun. Walang kahit kaanting awa. Ang tanging nakikita ko ay ang matinding takot. Takot na masira ang kanyang reputasyon. Takot na mawala ang kanyang kaharian. Humakbang ako paitaas. Hinawakan ko ang gilid ng podium upang patatagin ang aking nangangatog na tuhod. Hindi ko hahayaang makita nila akong umiyak. Hindi sa harap ng babaeng nagnakaw ng aking asawa. At hindi sa harap ng lalaking nagkanulo sa aking buhay. Hindi ko ito pipirmahan, Nathaniel. Ang aking boses, bagaman may kaanting panging inig, ay naging malinaw at matatag sa buong bulwagan. Hindi ako sumigaw. Nagsalita ako taglay, ang danggan ng isang babaeng alam ang kanyang katotohanan. Hindi ko kailanman ninakaw ang pera ng mga batang may cancer na ako mismo ang nag-alaga. At hindi ko aakusin ang aking sarili sa kasalan ng kayo ang may gawa. Narinig ko ang pagsinghap ng damdong. Nagbago ang mukha ni Nathaniel, naging madilim at puno ng galit. Sinabihan niya ako na huwag nang palalain ang sitwasyon at sumama na ng matiwasay sa mga security guard na papalapit na sa entablado. Dalawang lalaking nakabarong Tagalog ang humakbang paitaas. Hinawakan nila ako sa magkabilang braso. Hindi ako lumaban ng pisikal, ngunit nanatiling nakatinggala ang aking ulo habang tinititigan si Nathaniel. Humarap muli si Nathaniel sa mga bisita at nagpahayag na dahil sa nagpapatuloy na investigasyon, nagpasya ang board ng ospital na i-freeze ang lahat ng bank account na nakapangalan sa akin, epektibo ngayong gabi. Sinabi niya na poprotektahan nila ang mga bata ng Davao kahit na ang kaaway ay nasa loob mismo ng kanilang sariling tahanan. Inakay ako ng mga guard pababa ng entablado, dumaan sa gitna ng pulang alpombra kung saan nakalatag ang mga matatalas na tingin ng mga tao. Naramdaman ko ang init ng aking mga luha na nagbabadyang pumatak, ngunit pinuwersa ko ang aking sarili na huwag ipakita ang aking kahinaan. Habang lumalabas ako sa pinto ng bulwagan, alam kong ang buhay na binuo ko sa loob ng 12 taon ay gumuho na. Ngunit sa ilalim ng matinding sakit na yon, may isang bagay na nagsimulang magbago sa aking loob. Isang malamig na determinasyon na hindi ako mamamatay bilang isang biktima. Kalabog sa pintong gawa, sa manipis na plywood ang gumising sa akin bago pa man sumikat ang araw. Sa ibaba, naririnig ko ang boses ng ilang lalaki na nagtatanong kung dito ba nakatira ang asawa ng direktor ng Sai General Hospital. Naghahanap sila ng pahayag tungkol sa milyong-milyong pisong nawawala sa pondo ng ospital. Umalis kayo rito! Walang Teresa rito! Huwag ninyong gambalahin ang aking mga kapitbahay. Ang boses na yon ay kay Aling Nena, ang may-ari ng sari-sari store sa ibaba. Narinig ko ang kalansing ng mga latang ibinabato niya at ang pag-alis ng mga estranghero. Humiga ako ng pabaliktad sa aking manipis na kutson. Tinititigan ng kisaming gawa sa yero na nagsisimula ng uminit dahil sa sikat ng araw. Ang silid na ito ay maliit, mainit at amoy tuyo at sabong panlaba mula sa tindahan sa ibaba. Mula sa pagiging asawa ng isang prestihiyosong direktor na nakatira sa isang mansyon sa Lanang, mayon ay narito ako sa isang masikip na kwarto sa Agdao, Davao City. Isang maleta lamang ang aking dala, puno ng mga lumang damit na hindi man lang sapat para sa aking bagong simula. Maya-maya pa ay may kumatok ng dahan-dahan. Pinuksan ko ang pinto at nakita ko si Aling Nena may hawak na platong may mainit na kanin at paksiw na bangus. Hija, alam kong wala kang silang kumain, pero kailangan mo magtira ng lakas para sa sarili mo. Hindi ka makakalaban kung gutom ka, ang malambing na sabi ng matanda. Nang isubo ko ang unang kutsara ng kanin, biglang pumatak ang aking mga luha. Ang simpleng paksiw na ito ay mas masarap pa kaysa sa mga mamahaling putahe sa sulyaw ng mga banquet na dinaluhan ko kasama si Nathaniel. Sa gitna ng pagpanaw ng aking danggal, sa isang maliit na sari-sari store, ko nahanap ang tunay na kalinga na hindi ko kailanman naramdaman sa pamilya ng aking asawa. Pagkatapos kumain, binihisan ko ang aking sarili ng simpleng blusa at palda. Kailangan kong kumilos.
Nag-jeepney ako patungo sa tanggapan ng Public Attorney's Office o PAO sa lungsod. Doon ay hinanap ko si Ate Santos, ang aking dating professor sa Ateneo de Davao na ngayon ay namumuno sa opisina. Nang makita niya ako, hindi siya nagpakita ng pagkaawa, kundi ng paggalang. Nauunawaan ko ang sitwasyon mo, Teresa. Kilala kita nung estudyante ka pa. Alam kong hindi mo magagawa ang ibinibintang sa iyo, ang seryosong sabi ni Ate Santos. Ngunit sa ngayon, dahil sa kapangyarihan ng mga sis sa Davao, mahihirapan tayong kumuha ng pribadong abogado para sa iyo nang hindi nila ginigipit. Huminga ako ng malalim. Hindi ko kailangan ng awa, Ate Santos. Kailangan ko ng trabaho. Gusto kong bumalik sa batas kahit bilang encoder o assistant mo lang. Kailangan kong linisin ang pangalan ko. Mumiti ang matanda at binigyan ako ng isang tumpok ng mga lumang dokumento ng kaso. Magkapit-bisik tayo, Teresa. Mag-umpisa ka ngayon bilang aking legal assistant. Nang sumapit ang gabi, bumalik ako sa aking mainit na silid. Binuksan ko ang aking lumang laptop na walang koneksyon sa internet upang maiwasang ma-hack o ma-remote wipe ng mga tauhan ni Nathaniel. Sinimulan kong isulat ang timeline ng mga paglilipat ng pondo na nakasaad sa kopya ng kasong isinampa laban sa akin. 3 malalaking transaksyon ang nakakuha ng aking pansin. Noong March 14, April 22, at June 5 ng nakaraang taon. Natigilan ako. Ang mga petsang ito ay hindi ordinaryong araw. Noong mga araw na iyon, ang aking biyenan na si Doña Amelia ay dinala sa ICU dahil sa atake sa puso. Naroon ako sa tabi ng kanyang higaan sa loob ng 24 na oras ng walang tulog, hinahawakan ng kanyang kamay. Ang aking telepono at laptop ay naiwan ko sa executive office ng ospital upang hindi makaabala sa mga makinarya sa ICU. Imposibleng. Ako ang nagpadala ng mga pondong yon dahil wala akong hawak na kahit anong gadget sa mga oras na yon. Ang aking digital signature ay ginamit sa pamamagitan ng IP address ng pribadong opisina ng CEO, ang opisina ni Nathaniel. At sa mga oras na yon, tanging si Nathaniel at si Doktora Isabel lamang ang may access sa silid na yon, habang ako ay abala sa pag-aalaga sa kanyang ina. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Mayroon na akong unang piraso ng puzzle. Ang kanilang sariling kasinungalingan ang magiging mitsa ng kanilang pagbagsak. Habang naghahanda na ako matulog, nakarinig ako ng isang mahinang kaluskos sa ilalim ng aking pinto. May nag-usli ng isang kulay tsokolating sobre sa maliit na siwang sa ibaba ng pinto. Mabilis ko itong binuksan. Sa loob ay may ilang piraso ng papel na naglalaman ng sulat kamay na lista ng mga batang may cancer na pasyente ng ospital. Sa tabi ng kanilang mga pangalan, may pulang guhit at nakasulat ang mga salitang, "Cancelled, Dr. Cruz." Malansang amoy ng basura at basang lupa mula sa pampang ng ilog ang sumalubong sa akin nang pasukin ko ang isang maliit na pamayanan ng mga tagpi-tagping barong-barong sa Matina. Hawak ko ang lista ang nakuha ko kagabi. Hinahanap ko ang tahanan ni Aling Marta at ng kanyang anak na si Junjun. Nang matagpuan ko ang kanilang dampa, nakita ko ang 5 taong gulang na si Junjun na nakahiga sa isang banig. Wala na siyang buhok dahil sa chemotherapy. Maputla ang kanyang balat, ngunit napakalaki ng kanyang mga mata na tila may hawak pang pag-asa. Naiyak si Aling Marta nang makita ako. "Ma'am Teresa, pinalayas po kami sa ospital nung 1 buwan. Sinabi ni Doktora Isabel na tapos na raw ang suporta ng foundation sa amin dahil nagamit na raw ninyo ang pera sa ibang bagay. Pero alam ko hindi ninyo magagawa yon," ang humihikping sabi ng ina. Bago ako makasagot, biglang umubo ng malakas si Junjun. May bahid ng dugo sa kanyang maliit na palat. Nagpanik si Aling Marta, habang sa malayo ay narinig namin ang tunog ng sirena ng ambulan, siya ng barangay na dadaan sa kalsada.
Mabilis kong inilabas ang natitira kong pera mula sa aking pitaka upang ibigay kay Aling Marta para sa agarang gamot ng bata sa pinakamalapit na butika. Bago ako umalis, hinawakan ni Junjun ang aking daliri. Iniabot niya sa akin ang isang lukot na papel. Doon ay may guhit ng isang babaeng may pakpak ng anghel. Kulay rosas ang damit na iginuhit gamit ang mga sirang Crayola. Sabi ni nanay, "Ikaw daw ang anghel namin, Tita Teresa." "Huwag ka pong iiyak," ang mahinang bulong ng bata. Niyakap ko si Junjun ng mahigpit habang pinipigilan kong sumigaw sa galit. Ang batang ito, na walang malay sa laro ng kapangyarihan sa itaas, ang siyang nagdurusa. Ang aking pagnanais na linisin ang aking pangalan ay hindi na lamang para sa aking sarili. Ito ay para sa mga batang tulad ni Junjun na ninakawan ng karapatang mabuhay. Nang hapong yon, nagsuot ako ng simpleng sombrero at salamin upang bumalik sa Sai General Hospital. Pumunta ako sa lumang gusali ng administrasyon kung saan alam kong nagtatrabaho pa rin si Grace, ang head nurse na tinulungan kong magbayad ng matrikula ng kanyang kapatid nung araw. Nang makita niya ako sa madilim na pasilyo, mabilis niya akong hinila sa isang silid ng mga linterya. "Teresa, mapanganib ang ginagawa mo. Mahigpit ang utos ni Doktora Isabel na huwag kang papasukin dito. Ang bulong ni Grace nakabado." Binura na nila ang lahat ng digital CCTV logs ng ICU mula 6 na buwan ang nakalipas. Wala silang iniwang baka sa computer. Nanghina ako sandali. Iyon na sana ang pinakamalakas kong ebidensya. Ngunit hinawakan ni Grace ang aking kamay at may inilabas siyang isang makapal at lumang asul na logbook. Binura nila ang computer, pero nakalimutan ng mga IT experts ni Isabel ang manual security logbook na ito sa pintuan ng ICU at executive wing. Bawat pasok at labas ng tao manumanong, isinusulat ng mga gwardya ang sabi ni Grace habang binubuksan ng pahina. Dun, sa mga petsang March 14, April 22 at June 5, malinaw na nakasulat ang pangalan ko na pumasok sa ICU Room 4 upang bantayan si Doña Amelia kasama ang pirma ng doktor na nagpapatunay na hindi ako umalis doon sa loob ng 24 na oras. At sa tapat ng mga oras na yon, nakasulat din ang pagpasok ni Isabel sa opisina ng CEO ng mag-isa. Mabilis kong kinuha ang aking telepono at pinikturan ang bawat pahina ng malinaw. Mayroon na akong hawak na pisikal na ebidensya ng aking alibay. "Salamat, Grace, hindi ko ito malilimutan," ang sabi ko bago mabilis na lumabas sa pinto sa likod ng ospital. Habang naglalakad ako sa madilim na eskinita patungo sa sakayan ng jeepney, narinig ko ang ugong ng isang mamahaling makina. Huminto ang isang makintab na Mercedes-Benz sa tapat ng main entrance. Bumaba si Nathaniel. Umikot siya sa kabilang pinto upang pagbuksan si Isabel. Hinawakan niya ang baywang ng doktor habang masayang nagtatawanan ang dalawa. Tila ba sila ang pinakamasayang mag-asawa sa buong mundo? Sinuot ni Isabel ang isang mamahaling kwintas na brilyante na alam kong dating nakatabi sa aking sariling jewelry box. Huminto si Isabel bago pumasok sa pinto ng ospital. Lumingon siya patungo sa direksyon ng madilim na eskinita kung saan ako nakatayo sa likod ng isang poste. Nanigas ang aking katawan habang nakatitig siya sa dilim. Tila ba nararamdaman niya ang aking presensya? Malalakas at mababang tahol na mga asong gala sa labas ng bakod ang sumalubong sa akin nang bumaba ako sa tricycle sa tapat ng San Rafael Rehabilitation Clinic sa Katigan, isang maburol at liblib na bahagi ng Turil dito sa Davao. Ang lugar ay napapaligiran ng matatayog na puno ng niyog at makapal na damuhan, malayo sa ingay ng kabayanan. Mukha itong isang lumang mansyon na ginawang pribadong pasilidad para sa mga mayayamang pasyente na gustong magtago sa mundo. Ilang oras bago ito, sa opisina ng PAO,
Ipinakita sa akin ni Ate Santos ang resulta ng kanyang lihim na pag-imbestiga sa bank account kung saan dinala ang pera mula sa foundation. Teresa, ang pera ay hindi napunta sa isang dayuhang bangko. Ipinasok ito sa account ng San Rafael Clinic upang bayaran ang buwanang pangangalaga sa isang pasyenteng nagnaalang Juan de la Cruz. At ang nagpapasok ng pera ay isang pribadong trust fund na kontrolado ni Nathaniel, ang seryosong paliwanag ng aking dating propesor. Kaya narito ako ngayon, nagpanggap na isang kamag-anak na naghahanap ng tiyuhin na baka dinala sa pasilidad na ito. Pumasok ako sa labi na amoy gamot at lumang kahoy. Habang abala ang receptionist sa pagsagot sa isang tawag sa telepo, mabilis kong hinanap ang daan patungo sa likod ng gusali kung saan matatagpuan ang mga pribadong kwarto ng mga VIP. Paglabas ko sa isang pintuang salamin, sumalubong sa akin ang isang maliit ngunit napakagandang hardin. Natigilan ako nang makita ang mga bulaklak na nakatanim doon, mga marigold. Ang amaril o marigold ay ang paboritong bulaklak ng aking yumao sa Nangbayaw, si Mateo Say. Nung nabubuhay pa siya, madalas namin itong itanim sa likod ng bahay dahil sinasabi niyang ang kulay dilaw nito ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Bakit may marigold sa liblib na lugar na ito? Narinig ko ang mahinang kaluskos ng gulong ng isang wheelchair sa sementadong landas ng hardin. Mabilis akong nagtago sa likod ng isang malaking puno ng bougainvillea. Isang lalaking naka-hoodie na kulay itim ang dahan-dahang gumulong patungo sa gitna ng hardin. Nakatalikod siya sa akin, nakatitig sa mga bulaklak. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa armrest ng wheelchair ay puno ng mga kulubot at mapuputing balat, mga bakas ng matinding sunog na gumaling na. Dahan-dahan, tila ba naramdaman niya ang aking presensya? Inikot niya ang kanyang wheelchair patungo sa aking direksyon. Nang makita ko ang kanyang mukha, halos mapatili ako sa gulat. Ngunit mabilis kong tinakpan ang aking bibig ng aking dalawang kamay. Ang kanyang mukha ay halos hindi na makilala dahil sa kapal na mga peklat ng sunog. Ang kanyang kanang pisngi ay hinila pa itaas ng natunaw na balat at ang kanyang leeg ay may mga bakas ng skin graft. Ngunit ang kanyang mga mata, ang mga matang iyon ay hindi ko kailanman malilimutan. Yon ang mga mata ng malikhain at mabait na si Mateo. At nang bahagya niyang yatungal ang kanyang ulo, nakita ko ang isang natatanging peklat na hugis-krus sa kanyang kaliwang tainga. Isang marka mula sa aksidente nung bata pa sila ni Nathaniel habang naglalaro sa bako na may barbed wire. Mateo? Ang pabulong kong tawag, halos hindi makapaniwala. Si Mateo C., ang bunsong kapatid ni Nathaniel na idiniklarang patay 10 taon na ang nakalilipas matapos matupok ang isang lumang warehouse ng ospital. Dumalo ako sa kanyang libing. Umiyak ako sa harap ng kanyang abo. Ngunit na yon, nakatayo, o mas tamang sabihin, nakaupo siya sa harap ko. Humihinga at buhay. Nanlaki ang mga mata ng lalaki sa matinding takot at gulat. Mahigpit niyang hinawakan ng armrest ng kanyang wheelchair habang pilit na inya at tungal ang kanyang nasirang boses. Ang kanyang lalamunan ay tila may pinsala rin dahil sa usok noon. Ate? Ate Teresa? Ang namamaos at kumaralgal niyang tanong. Siya nga, buhay ang aking bayaw. Ang pera ng mga batang may cancer na ibinintang na ninakaw ko ay ginagamit pala ni Nathaniel upang tustusan ang napakamahal na pagtago at paggamot kay Mateo sa ilalim ng peking pangalan na Juan de la Cruz. Isang malaking kasinungalingan ang buong buhay ng pamilya C. Hakbang-hakbang akong lumapit sa kanya, puno ng luha ang aking mga mata. Gusto ko siyang hawakan. Gusto kong itanong kung paano ito nangyari, kung bakit nila ito ginawa. Ngunit, bago pa man madampi ng aking mga daliri ang kanyang balikat, isang mabigat at malamig na kamay ang biglang sumakbal sa aking balikat mula sa likod. Ang lakas nito ay sapat na upang mapadaing ako sa sakit.
Anong ginagawa mo rito? Bawal ang estranggero sa pribadong eryang ito, ang malalim at nagbabantang boses ng isang lalaki. Lumingon ako ng bahagya at nakita ko si Ruel, ang personal na bodyguard at driver ni Doktora Isabel. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon at ang kanyang hawak sa akin ay mas lalo pang humigpit. Sa likod niya, narinig ko ang dumarating na mga yabag na mga guard ng pasilidad. Bitiwan mo siya, Ruel! Ang gumaralgal at paos na sigaw ni Mateo. Upang ipakita ang kanyang matinding galit, hinablot niya ang baso ng tubig mula sa gilid ng kanyang wheelchair at buong lakas na ibinato ito sa semento. Nabasag ang salamin at tumalsik ang tubig malapit sa mga paa ni Ruel. Bitiwan mo ang aking ate Teresa. Kung hindi, sasabihin ko kay Nathaniel na pinagtangkaan mo ang buhay ko. Ang pagbabanta ni Mateo habang dumidiretso ang matatalas niyang tingin sa bodyguard. Nag-atubili si Ruel. Alam niyang si Mateo ang pinakamahalagang pasyente sa pasilidad na ito at kahit paano ay kapatid pa rin ito ng makapangyarihang direktor na si Nathaniel. Dahan-dahan niyang binitawan ang aking balikat, ngunit nanatili siyang nakatayo sa may pinto ng hardin. May 10 minuto lang kayo, Ma'am Teresa. Kapag dumating si Doktora Isabel at nakita ka rito, pare-pareho tayo malalagutan ng hininga. Ang malamig na babala ni Ruel bago umatras ng bahagya. Mabilis akong lumapit at lumuhod sa tapat ng wheelchair ni Mateo. Ngunit bago ko pa man siya mahawakan, iniwas niya ang kanyang muka na puno ng mga peklat ng sunog. Bakit ka nandito, ate? Para kutsahin ako? O para tulungan si Nathaniel na panatilihin akong patay sa mata ng mundo? Ang puno ng pait na tanong ni Mateo. 10 taon. 10 taon akong itinago rito. Sinabi sa akin ni Nathaniel na mas mabuting magpanggap akong patay dahil ang mukha kong ito ay makakasira lamang sa imahe ng ospital. Ninakaw niya ang aking bahagi sa pamana ni Papa. Umiling ako ng mabilis habang umaagos ang aking mga luha. Mateo, makinig ka sa akin. Wala akong alam. Nung gabi ng sunog, umiyak ako sa harap ng kabaong na akala ko ay naglalaman ng iyong mga labi. Niloko rin ako ni Nathaniel at ngayon, pinalayas niya rin ako sa aming bahay nang walang kahit 1 piso. Inakusahan niya ako ng pagnanakaw sa pondo ng foundation upang iligtas ang sarili niya at si Isabel. Tinitigan ako ni Mateo ng kanyang malalalim na mga mata. Bakas doon ang matinding pag-aalinlangan. Dahan-dahan kong hinawakan ang kanyang kamay na puno ng peklat. Mateo, naalala mo pa ba noong ika-18 kaarawan mo? Gabi na nung umuwi ka mula sa eskwela, ngunit napuyat pa rin ako upang ipag-bake ka ng buko pie dahil alam ko yon ang paborito mo. Pamilya kita, Mateo. Hinding-hindi kita magagawang saktan o lokohin. Nang marinig ang tungkol sa buko pie, tuluyang nanghina ang depensa ni Mateo. Nagsimulang manginig ang kanyang kamay sa ilalim ng aking hawak. Huminga siya ng malalim at tumingin sa malayo upang itago ang kanyang mga luha. Ngunit, si Isabel, ang bulong ni Mateo. Siya lang ang tanging nagpapakita ng malasakit sa akin dito. Sabi niya, tutulungan niya ako makuha ang aking husti, siya at ang aking bahagi sa ari-arian ng pamilya Shaw. May mga papeles siyang ipinapapirmahan sa akin buwan-buwan. Sabi niya, para yon sa paghahanda sa paglilipat ng ari-arian sa pangalan ko kapag napatunayan na nating buhay ako. May kinuha si Mateo na isang kulay asul na folder mula sa compartment sa likod ng kanyang wheelchair at inabot ito sa akin. Mabilis kong binuksan ang folder. Dahil sa aking background sa pag-aaral ng batas, sapat na ang ilang segundong pagbasa sa mga nakasulat doon upang manginig ako sa matinding galit. Mateo, hindi ito para sa paglilipat ng ari-arian sa iyo, ang gulat kong sabi habang itinuturo ang mga nakasulat sa ibabang bahagi ng dokumento. Ito ay isang irrevocable power of attorney. Ibig sabihin, kapag nakuha mo na ang iyong bahagi sa ospital mula kay Nathaniel,
ang lahat ng kapangyarihan at pagmamay-ari ay otomatikong mapupunta kay Isabel Cruz. Ginagamit ka lang niya upang nakawin ang buong ospital at pagkatapos ay itatapon ka rin niya. Nanlaki ang mga mata ni Mateo nang wala ng kulay ang kanyang mukha. Ano? Hindi, mahal ako ni Isabel. Sabi niya magpapakasal kami kapag natapos na ang labang ito. Nagbago ang takbo ng usapan nang marinig namin ang ugong ng isang pamilyar na makina ng sasakyan mula sa labas ng gate ng pasilidad. Ang tunog ng Mercedes-Benz ni Nathaniel. Nandito na si Nathaniel para sa kanyang buwanang pagbisita. Ang kabadong sabi ni Mateo habang pilit na itinutulak ang aking kamay upang paalisin ako. Ate Teresa, kailangan mo nang umalis. Kapag nakita ka niya rito, ililipat ako ni Isabel sa ibang lugar kung saan hinding-hindi mo na ako matatagpuan. Ang langit-ngit ng pinto at ang mabilis na tunog ng mataas na sapatos ni Isabel sa semento ang nagtulak sa akin upang mabilis na pumasok sa loob ng maliit na banyo sa gilid ng kwarto ni Mateo. Dahan-dahan kong isinaradong halos ang pinto, pinalalabas lamang ang ilang milimetrong siwang upang makakita at makarinig sa nangyayari sa labas. Pinigil ko ang aking paghinga habang nakasandal ang aking likod sa malamig na pader na gawa sa tisa. Isabel, nasisiraan na ako ng ulo! Ang boses ni Nathaniel na halatang puno ng takot at galit. Ang PAO sa Davao nagsisimula ng magtanong-tanong sa ospital tungkol sa mga pondo ng foundation. At si Teresa nakikipagkita raw sa dating propesor niya sa batas. Kapag nalaman ng media na hindi pala siya tumatakas at lumalaban siya, patay ang reputasyon ng pamilya ko. Narinig ko ang mahinang tawa ni Isabel, isang tawa na puno ng kumpiyansa at panggagago. Nathaniel darling, kumalma ka nga. Ang malambing ngunit nakatatakot na sagot ng doktora. Kontrolado ko ang lahat. Ginawa natin ang dapat gawin. Si Teresa ang pinakamadaling ituro dahil siya ang may hawak ng mga dokumento noong araw. Ginawa natin ito para protektahan ang pangalan mo at para na rin sa pangangalaga kay Mateo. Narinig ko ang gumaralgal na boses ni Mateo mula sa kanyang wheelchair. Talaga, Isabel? Para sa akin ba talaga ito? O para sa sarili ninyong takot na malaman ng mundo kung anong klase kayong mga tao? Mateo, pakiusap, huwag ka na magsimula ng gulo. Ang sigaw ni Nathaniel na halatang nawawala na ng pasensya. Masuwerte ka nga at napapakain ka pa rito ng maayos at may pribadong doktor ka. Huwag mong kakalimutan na ako ang nagbabayad ng lahat ng ito. Bumilis ang tibok ng aking puso habang nakikinig sa loob ng banyo. Ang sarili niyang kapatid na napinsala ang buong buhay dahil sa kapabayaan at kasakiman ng kanilang pamilya ay pinaramdam pa niyang isang malaking pabuhat. Wala talagang puso si Nathaniel. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang kanyang pera at ang kanyang katayuan sa lipunan. Huwag ka nang makipagtalo sa kanya, Nathaniel. Ang pampakalmang pait ng boses ni Isabel. Bukas ng Sabado, lilinisin na natin ang lumang archive ward sa lumang gusali ng ospital. Lahat ng lumang papel, mga lumang record ng pasyente, at mga lumang dokumento noong panahon ng sunog, gilingin na natin. Kapag nawala na ang mga iyon, wala nang magiging ebidensya ang korte kahit mag-imbestiga pa si Teresa. Natigilan ako sa aking pwesto. Ang lumang archive ward! Doon nakatago ang mga orihinal na record ng ospital mula 10 taon na ang nakalilipas. Doon nakatabi ang tunay na medical chart ng ina ni Isabel na si Elena Cruz at ang orihinal na incident report ng sulog na nagpatunay na ang pamilya Sai ay nagtipid sa mga fire safety equipment upang makatipid ng pera. Nais itong sirain ni Isabel hindi lamang para protektahan ang sarili sa pagnanakaw ng pondo, kundi upang tuluyang burahin ang anumang ebidensya ng pagtrato sa kanyang ina. Tingnan natin ang attending physician sa labas, Nathaniel, ang aya ni Isabel. Kailangan nating i-adjust ang sedative doses ni Mateo para hindi siya masyadong nagiging emosyonal at hindi nadiisip ng kung ano-ano. Narinig ko ang pagbukas at pagkasara ng pinto ng kwarto habang lumalabas ang dalawa.
Mabilis akong lumabas mula sa banyo. Nakita ko si Mateo na nakatitig sa pinto. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit at kawalan ng pag-asa. Ate, narinig mo ba? Ang pabulong at nangangatog niyang tanong. Gusto nila akong patulugin muli gamit ang mga gamot upang hindi ako makapagsalita. Mabilis akong lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang dalawang kamay. Hindi ko hahayaang mangyari yon, Mateo. Bago ako makatayo, may kinuha si Mateo mula sa ilalim ng kanyang unan. Isang kulay itim na electronic keycard na ginagamit lamang ng mga kawani ng pasilidad. Isinoksyok niya ito sa aking bulsa. Ito ang keycard para sa pinto ng kusina sa likod, ang mabilis niyang bulong. Doon ka dumaan para hindi ka makita ng mga gwardiya sa harap. Ate Teresa, pakiusap. Pumunta ka sa lumang archive ward bago sumapit ang Sabado. Kunin mo ang mga papel. Iligtas mo ako. Iligtas mo ang sarili mo. Tumango ako ng mahigpit, nanggigilid ang mga luha sa aking mga mata. Mag-ingat ka, Mateo. Babalik ako para sa'yo. Dumaan ako sa pinto ng kusina sa likod gamit ang keycard ni Mateo. Mabilis ako nakalabas sa pasilidad nang hindi napapansin ng mga tauhan ni Isabel. Sumakay ako ng tricycle patungo sa highway at mula doon ay nag-jeepney ako pabalik sa Agdao. Gabi na nang makarating ako sa tapat ng sari-sari store ni Aling Nena. Ngunit sa halip na ang tahimik na gabi ng pamayanan, sumalubong sa akin ang mga sigaw at ingay mula sa ibabaw ng tindahan. Mabilis akong tumakbo. Paitaas sa hagdanang gawa sa kahoy. Naratnan kong nakabukas ng malapad ang pinto ng aking maliit na silid. Ang aking mga damit, mga libro sa batas, at mga papel ay nakakalat sa sahig, gulo-gulo at ginitgit. Si Aling Nena ay nakaluhod sa may pinto, umiiyak habang pinipigilan ng isang malaking lalaki na nakadamit ng itim. Sa loob ng silid, may isa pang lalaki na abala sa paghahalo o sa aking lumang kabinet. Saan mo itinago ang mga papel at ang mga larawan mula sa ospital, ha? Ang galit na sigaw ng lalaki habang pabalagbag na itinapon ang aking bag sa sahig. Nang marinig nila ang aking mga yabag, sabay silang lumingon patungo sa akin. Ang lalaking naghahalugog ay naglabas ng isang maliit na patali mula sa kanyang bulsa at mabilis na humakbang patungo sa akin. Tuluyan ang tumakas ang dalawang lalaki patungo sa madilim na kalsada. Nang magsimulang mag-ingay ang mga kapitbahay gamit ang mga lumang kaldero at kawali. Nakita ko mabilis silang sumakay sa isang motorsiklong walang plaka at mabilis na humarurot palayo. Sa labas, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan sa buong lungsod ng Davao, kasabay ng dagundong ng kulog na nagpayanig sa mga lumang yero ng pamayanan. Mabilis na pumasok si Aling Nena at niyakap ako ng mahigpit. Iya, maayos ka lang ba? Ang nag-aalalang tanong ng matanda habang nangangatog ang kanyang mga kamay. Pumasok din ang ilang kapitbahay upang tumulong. Si Mang Kiko, ang aming kapitbahay na pipi at nagtatrabaho bilang karpintero, ay mabilis na kumuha ng kanyang mga kagamitan upang ayusin ang nasirang trangka ng aking pinto. Ang ibang kababaihan naman ay tinulungan akong pulutin ang aking mga damit at mga libro sa batas na nakakalat sa basang sahig. Naglagay si Aling Nena ng isang mainit na mangkok ng lugaw sa aming mesa. Habang nakaupo kami roon sa gitna ng dapit hapon, tinitigan ko ang mga taong nakapaligid sa akin. Nang iladlag ako ng pamilya C, ang pamilyang pinaglingkuran ko sa loob ng 12 taon, itinuring nila akong isang basahan. Ngunit dito, sa piling ng mga taong kapos sa buhay, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng pamilya. Isang hawak sa aking kamay ang nagpalingon sa akin. Si Mang Kiko. Inabot niya sa akin ang isang maliit na rosaryong gawa sa kahoy na siya mismo ang nag-ukit. Numiti siya ng bahagya at gumawa ng kumpas ng kamay na nangangahulugang pagpapala at proteksyon. Salamat, Mang Kiko, ang pabulong kong sabi habang pinupunasan ng aking mga luha.
Kinaumagahan, pumunta ako sa opisina ng PAO upang makipagkita kay Ate Santos. Habang nag-uusap kami kung paano haharapin ang ginawang paglusob sa aking silid, isang matandang driver ng tricycle ang pumasok sa opisina. Ma'am Teresa Lim? Ang tanong ng driver. May ipinaabot po ang isang lalaking naka-wheelchair mula sa Katigan. Ibinigay niya ito sa akin bago pa man may dumating na mga bagong gwardiya doon. Inabot ng driver ang isang maliit at kalawanging kahong bakal. Mabilis ko itong binuksan sa tapat ni Ate Santos. Sa loob ng kahoy ay may ilang lumang resibo ng gamot at isang kulay syokolating tala-arawan o diary na halos kupas na ang mga pahina. Ito ang tala-arawan ni Elena Cruz, ag-ina ni Isabel. Dahan-dahan kong binuksan ang mga pahina ng tala-arawan na isinulat 10 taon na ang nakalilipas habang ang matanda ay nakaratay sa sakit. Agosto 12, 2013. Ang basa ko sa mahina kong boses. Napakasakit ng aking tiyan. Tinanggihan ako ng SAI General Hospital dahil wala akong pambayad sa aming pautang. Ngunit may isang batang sekretarya doon, si Teresa. Nilihim niya ang pagbili ng gamot sa sakit para sa akin gamit ang sarili niyang sweldo. Hinawakan niya ang aking kamay habang umiiyak ako sa gutom at sakit. Natigilan ako. Bumalik sa aking alaalang isang matandang babaeng payat na nakaupo noon sa bench sa labas ng emergency room. Ako nga iyon. Hindi ko alam na siya palang ina ni Isabel. Tumulong ako noon dahil nakita ko ang kanyang pagdurusa bilang isang tao at hindi dahil sa kung sino man siya. Nilipat ko ang pahina patungo sa pinakahuling isinulat ng matanda bago siya pumanaw. Isabel, aking anak, kung mababasa mo ito balang araw, huwag mong punuin ng galit ang iyong puso laban sa mundong ito. Tularan mo ang kabait, ani Teresa. Siya ang nagpatunay sa akin na may mga anghel pa rin sa kabila ng kasakiman ng pamilya Sai. Nagkatinginan kami ni Ate Santos. Hindi pa nababasa ni Isabel ang diary na ito, ang pabulong kong sabi. Tinitiklop at itinago ito ni Nathaniel kasama ng mga lumang dokumento ng ospital matapos mamatay ang matanda upang hindi magamit sa anumang demanda. Ito ang pinakamalakas nating armas sa emosyon, Teresa, ang sabi ni Ate Santos. Ang mismong huling habilin ng kanyang ina ang magpapatunay na ang taong gusto niyang sirain ay ang taong nagbigay ng ginhawa sa kanyang ina sa mga huling sandali ng buhay nito. Ngunit, alam kong kailangan ko pa rin ng mga pisikal na record ng ospital mula sa lumang archive ward bago dumating ang Sabado. Ang araw kung kailan plano itong gilingin at sunugin ni Isabel. Isang malakas na hampas ng pokpok ng West sa Hall of Justice sa Davao City ang naghudyat ng opisyal na pagsisimula ng aming laban. Dahil sa mga larawan ng physical security logbook ng ICU at sa mga resibo ng kadudadudang transaksyon na iprinisinta namin ni Ate Santos, mabilis na inaprubahan ng hukom ang aming petisyon para sa isang Temporary Restraining Order o TRO. Ang kautusang ito ay pormal na nagpapalagay ng freeze order sa mga bank account ng Limsay Foundation at nagbabawas sa ban ng SAI General Hospital na sirain o ilipat ang anumang lumang record sa kanilang mga pasilidad. Bago ko lagdaan ang huling babasahin sa harap ng clerk of court, tiningnan ko ang aking kaliwang daliri. Ang simpleng gintong singsing na ibinigay sa akin ni Nathaniel 12 taon na ang nakalilipas ay naroon pa rin. Nag-iwan ng malalim na marka sa aking balat. Dahan-dahan ko itong hinubad. Inilagay ko ang gintong singsing sa ibabaw ng mesa ni Ate Santos. At yung Santos, ito ang huling alaalang nag-uugnay sa akin sa taong yon. Ang mahinahon kong sabi habang nakatitig sa gintong bakal. Ngayon, malaya na ako. Hindi na ako lumalaban dahil sa sakit o galit. Lumalaban ako para sa katotohanan at para sa mga taong umaasa sa akin. Nang makarating ang balita tungkol sa TRO sa executive office ng ospital, nataranta si Nathaniel.
Sa loob ng kanyang malaking silid, pabalik-balik siya sa paglalakad habang hawak ang pormal na abiso mula sa korte. Isabel! Nagsampa ng TRO si Teresa! Ang takot na sigaw ni Nathaniel habang nakatitig sa doktora. May supina na rin para sa mga lumang record sa archive ward. Kapag nalaman ng pampublikong korte ang tungkol sa mga peking pirma at sa pagpapadala ng pera sa katigan, makukulong ako. Magsususpend ang Professional Regulation Commission sa aking lisensya. Tinitigan siya ni Isabel nang may matinding pagnanasa at galit. Hinarap niya ang lalaki at hinawakan na magkabilang balikat nito. Huwag kang maging matatakutin, Nathaniel. Ang malamig na utos ng doktora. Bago pa man maisilbi ng sheriff ng korte ang pormal na kautusan bukas ng umaga, lilinisin ko na ang lahat ngayong gabi. Walang lalabas na record at walang makikitang ebidensya ang sinoman. Habang nasa loob ako ng sakayan ng jeepney pabalik sa Agdao, biglang tumunog ang aking telepono. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok. Ate Teresa, narinig ko si Isabel. Ngayong gabi sa ganap na 10:00, pupunta siya sa lumang archive ward. Doon nakakonect ang offline terminal server upang ilipat ang huling 15 milyong piso ng foundation papunta sa isang offshore account sa ibang bansa bago formal na ma-freeze ng bangko ang lahat bukas. Pumunta ka ron kasama ang pulis. Mateo, nanlamig ang aking mga kamay. Nais palang sagutin ni Isabel ang buong pondo bago pa man maipatupad ang TRO ng korte. At ang tanging paraan upang magawa niya yon ay ang direktang pag-access sa offline terminal na matatagpuan sa lumang archive ward, ang lumang gusali ng ospital na nakatakda niyang sirain. Bago ko pa man matawagan si Ate Santos upang humingi ng tulong sa pulis, siya biglang sumigaw ang aking telepono sa isang papasok na tawag. Si Isabel. Sinagot ko ito nang walang pag-aalinlangan. Isabel. Teresa, ang malamig at parang ahas na boses ng doktora sa kabilang linya. Alam kong nakuha mo ang TRO ngayong hapon. Napakagaling mo talaga. Ngunit bago mo ipagmalaki yan sa media, gusto kong ipaalala sa'yo, hawak ko pa rin si Mateo. Kapag nakakita ko ng kahit isang pulis sa paligid ng ospital na yung gabi, sisiguraduhin kong magkakaroon ng aksidente sa pasilidad sa Katigan. Hahayaan kong mamatay ang bayaw mo nang walang nakakaalam. Nag-init ang aking dugo. Isabel, huwag mong idamay ang walang kalaban-labang tao. Ang sigaw ko habang mahigpit na hawak ang telepono. Magkita tayo ng mag-isa sa lumang archive ward sa ganap na 10:00 na yung gabi. Teresa, ang utos ni Isabel. Dalhin mo ang mga papeles at ang kalawanging kahon na nakuha mo. Pag-uusapan natin ang kalayaan ni Mateo. Kapag nagdala ka ng pulis, patay ang bayaw mo. Bago ako makasagot, pinatid na ni Isabel ang linya. Alam kong isang malaking bitag ang naghihintay sa akin. Ngunit hindi ko pwedeng ipasapalaran ang buhay ni Mateo. Mabilis akong tumawag kay Ate Santos at ibinigay sa kanya ang buong detalye. Nakiusap ako sa kanya na magdala ng sheriff at mga autoridad sa ospital sa ganap na 10:00 ng gabi at 30 minuto upang bigyan ako ng kalahating oras na allowance na harapin si Isabel ng mag-isa at pigilan ang paglilipat ng pondo. Ganap na 9:45 ng gabi nang makarating ako sa likod ng Sai General Hospital. Ang lumang archive building ay nakatayo sa isang madilim at masukal na bahagi ng lote. Napapaligiran ng mga matataas na damo at mga lumang kagamitang medical na itinapon na. Amoy na amoy ang kalawang at lumang papel sa paligid habang pumapatak ang mahinang ulan. Hawak ko sa aking kanang kamay ang flashlight at sa aking kaliwang kamay ang kalawanging kahong bakal na naglalaman ng talaarawan ng ina ni Isabel. Dahan-dahan kong itinulak ang lumang pinto ang bakal ng archive ward. Ang langit ni Tito ay umalingaw-ngaw sa kahabaan ng madilim at walang taong pasilyo. Ang mahabang ugong ng lumang bentil, ador ng server,
at ang matinding amoy ng naipong alikabok ang sumalubong sa akin sa loob ng madilim na silid ng archive ward. Itinutok ko ang liwanag ng aking flashlight sa gitna ng silid. Doon, sa tapat ng isang lumang computer monitor na naglalabas ng berdeng liwanag, nakaupo si Isabel. Nakasuot siya ng maitim na jacket at ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagtatype sa keyboard. Lumingon siya sa akin. Isang nakatatakot at mapaglarong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang dahan-dahan siyang tumatayo mula sa kanyang upuan. Napakagaling mo talaga, Teresa. Ang malamig na bati ni Isabel habang nakatitig sa liwanag ng aking flashlight. Dumating ka pa bago maging huli ang lahat. Tiningnan ko ang screen ng computer. Isang progress bar ang nakasulat. 88% complete. Sa oras na maabot niyan, ang 100%, ang 15 milyong piso ng foundation ay direktang mapupunta sa aking account sa Switzerland sa ilalim ng pangalan ni Mateo, ang may katas na pagmamay-ari ni Isabel. Pagkatapos nito, gagamitin ko ang power of attorney para kuhaing tuluyan ng ospital mula kay Nathaniel. Ang pamilya Sai ay magiging pulubi at ikaw ay mananatiling isang nagnakaw na dating asawa sa mata ng batas. Hindi ako natakot. Hindi ako sumigaw. Dahan-dahan akong humakbang paitaas at inilagay ang kalawanging kahong bakal sa ibabaw ng mesa ng computer, mismo sa tabi ng kanyang keyboard. Binuksan ko ang tala-arawan ng kanyang ina sa huling pahina. Hindi ako pumunta rito para makipag-agawan ng pera sa iyo, Isabel. Ang mahinahon ngunit matatag kong sabi. Pumunta ako rito para ibigay sa iyo ang tanging bagay na ipinagkait sa iyo ng pamilya Sai nung gabi ng sunog. Kumunot ang no ni Isabel. Napalitan ng inis ang kanyang ngiti. Ano yan? Huwag mo akong dadaanin sa mga drama mo, Teresa. Wala na makakapigil sa akin. Basahin mo, Isabel, ang utos ko habang itinuturo ang mga linya sa papel. Basahin mo ang huling isinulat ng ina mo noong mga huling araw ng kanyang buhay sa ospital na ito. Nanlit ang mga mata ni Isabel. Ngunit dahil sa natural na kuryosidad, dahan-dahan niyang itinutok ang kanyang tingin sa papel. Nang makilala niya ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang ina na si Elena Cruz, biglang napatigil ang kanyang paghinga. Binasa ko ng malakas ang nakasulat sa papel sa gitna ng katahimikan ng silid. Isabel, aking anak, huwag mong punuin ng galit ang iyong puso laban sa pamilya Sai. Tularan mo ang kabait ani Teresa. Siya ang nagpatunay sa akin na may mga anghel pa rin sa mundong ito nung wala akong pambayad sa aking gamot. Natigilan si Isabel. Ang kanyang mga daliri na nakapatong sa mesa ay nagsimulang manginig. Hindi ito totoo. Gawa-gawa mo lang ito. Ang pasigaw niyang tangi, ngunit ang kanyang boses ay pumarada at nawalan ng lakas. Itinago ni Nathaniel ang tala-arawan na ito dahil ayaw niyang magamit sa demanda, ang patuloy kong paliwanag habang nakatitig sa kanyang mga mata. 10 taon mong ipinaglaban ang paghihiganti para sa ina mo, Isabel. Ngunit ang taong pilit mong winawasak at ipinapakulong ay ang iisang taong nagbigay ng ginhawa at naghawak sa kamay ng ina mo noong mga huling sandali ng kanyang buhay. Isang malaking luha ang biglang pumatak mula sa mata ni Isabel. Tumulo ito mismo sa gitna ng lumang pahina ng tala-arawan sa ibabaw ng pangalan ng kanyang ina. Sa loob ng ilang segundo, nakita ko ang pagkabitak ng kanyang matigas na muka. Nakita ko ang isang anak na nangungulila at nasasaktan. Ngunit ang emosyong yon ay mabilis na napalitan ng isang mas matinding kabaliwan. Pinunit ni Isabel ang pahina ng tala-arawan at buong lakas na itinapon ang libro sa sahig. Huli na ang lahat, Teresa! Ang hysterical niyang sigaw habang hinahawakan ng kanyang ulo. 10 taon kong binuo ang planong ito. Hindi ko pwedeng itapon ang lahat dahil lang sa isang lumang papel. Biglang tumunog ang computer. Beep! Transfer complete, 100%. Tumawa ng malakas si Isabel. Isang tawang puno ng kawalan ng katinoan. Kinuha niya ang kanyang bag
at mabilis na humakbang patungo sa pinto ang bakal ng silid. Wala ka nang magagawa, Teresa. At siguraduhin kung wala ka nang makukuhang ebidensya. Ang sigaw niya habang lumalabas ng pinto. Naamoy mo ba ang gas, Teresa? Kanina pa nakabuhos ang gasolina sa mga lumang lalagyan ng papel sa labas ng pasilyo. Magsama kayo ng mga lumang rekord na matupok sa impyerno. Bago ako makatabo patungo sa pinto, ibinalibag ni Isabel ang mabigat na pinto ang bakal mula sa labas. Narinig ko ang langutmot ng locking mechanism habang ikinukunchi niya ito mula sa labas. Kalabog! Pinukpok ko ang pinto ng aking dalawang kamay. Isabel, buksan mo ito! Narinig ko ang tunog ng isang lighter na inilalabas sa labas, kasunod ng isang malakas na ugong ng apoy habang kumakalat ang apoy sa mga kahoy na lalagyan na nabuhusan ng gasolina. Sa loob lamang ng ilang segundo, pumasok ang makapal at maitim na usok mula sa siwang sa ilalim ng pinto ang bakal. Nagsimula ng uminit ang pader at ang hangin sa loob ng silid ay mabilis na naubos. Malakas na wangwang ng alarmang, pamsunog ang umalingaw-ngaw sa buong paligid ng Sai General Hospital habang ang maitim at suffocating na usok ay mabilis na lumalaman sa loob ng silid ng archive. Sa loob ng nakakulong na silid, napaluhod ako sa semento. Sobrang init na ng pader at ang hangin ay mabilis na napapalitan ng nakalalaso na uso mula sa nasusunog na gasolina at mga lumang papel sa labas. Humawak ako sa aking leeg, pilit na humihinga. Ngunit bawat paghinga ay nagdadala ng matinding hapdi sa aking baga. Inilabas ko ang mabigat na bakal na upuan at buong lakas na ibinato ito sa maliit na salaming bintana sa itaas ng pintuang bakal. Nabasad ang salamin, ngunit ang bakas ng bakal na rehas sa likod nito ay hindi natagpag. Wala nang labasan. Nakahiga ako sa malamig na semento. Nakatitig sa kisaming mabilis na natatakpan ng itim na usok. Mahigpit kong hinawakan sa aking palad ang wooden rosary na ibinigay sa akin ni Mang Kiko. Naalala ko ang aking nawalang anak, ang sanggol na hindi ko man lang naisilang dahil sa aking matinding pagtatrabaho sa ospital na ito. Anak, ang pabulong kong huling hiling habang unti-unting pumipikit ang aking mga mata. Makakasama na ba kita? Sa labas ng nag-aalab na gusali, ang apoy ay mabilis na sumiklab sa mga bintana, naglalabas ng orange na liwanag sa gitna ng madilim na gabi. Dumarating pa lamang ang mga sasakyan ng bombero at ang kotse ni na Ate Santos kasama ang mga pulis. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na huminto ang sasakyan ni Nathaniel. Bumaba siya at binalot ng matinding takot nang makita ang kumakalat na apoy sa lumang archive ward. Sa gilid ng daan, nakita niya si Mateo na nakasasakay sa kanyang wheelchair, sumisigaw sa gitna ng usok. "Nathaniel! Si Ate Teresa!" Ikinulong siya ni Isabel sa loob ng server room. Mamatay siya doon. Naningkit ang mga mata ni Nathaniel sa matinding labis na pagkabigla. Lumingon siya at nakita si Isabel na pilit na sumisiksik sa gitna ng mga tao. Hawak ang kanyang bag at nagmamadaling tumakas patungo sa kalsada. Isabel! Anong ginagawa mo? Ang sigaw ni Nathaniel habang mabilis na hinabol at hinawakan ang braso ng doktora. Madiin at hysterical na tumawa si Isabel. Huli na ang lahat, Nathaniel. Mamatay na siya kasama ang mga ebidensya. Pakawalan mo ako! Ngunit bago pa man makawala si Isabel, mabilis na iniharang ni Mateo ang kanyang wheelchair sa kanyang daan, hinablot ang jacket ng doktora at ibinagsak ito sa damuhan. "Hindi ka makakatakas, Isabel!" Ang galit na sigaw ni Mateo. Narinig ni Nathaniel ang mga sigaw mula sa loob ng nag-aalab na gusali. Tiningnan niya ang pintuan ng archive ward kung saan ang apoy ay umaabot na sa kisame. Ang mga bombero ay abala pa lamang sa pagkakabit ng kanilang mga hose sa tubig. Wala ng oras. Hinarap ni Nathaniel ang pintuan. Kinuha niya ang isang basang kumot mula sa mesa ng mga rescue workers at binalot ito sa kanyang ulo at balikat.
Grab niya ang isang mabigat na fire extinguisher mula sa dingding. Sir, huwag! Mapanganib sa loob! Ang sigaw ng isang bombero habang pilit siyang pinipigilan. Ngunit hindi nakinig si Nathaniel. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi siya nag-isip para sa kanyang sariling kaligtasan. Hindi siya nag-isip para sa kanyang reputasyon. Tumakbo siya ng mabilis patungo sa nag-alab na pasilyo. Sa loob ng pasilyo, ang init ay parang impyerno. Ang balat ni Nathaniel sa braso at leeg ay nagsimulang mapaso at magkaroon ng mga paltos. Ngunit patuloy siyang humakbang sa gitna ng bumababagsak na mga nasusulob na kahoy. Nakarating siya sa pinto, ang bakal ng server room. Buong lakas niyang ibinato at ipinukpok ang fire extinguisher sa pinto. Nakakunci! Kalabog! Kalabog! Sa ikatlong pagpukpok, nasira ang locking mechanism ng lumang pinto. Buong lakas niyang itinulak ang pinto at pumasok sa loob. Sa gitna ng kapal ng usok, nakita niya si Teresa na nakahandusay sa sahig, walang malay, ngunit ang kanyang kamay ay mahigpit pa ring nakahawak sa wooden rosary. Teresa! Ang hagulgol ni Nathaniel habang mabilis na lumuluhod sa tabi ng kanyang asawa. Inangat niya ang walang malay na katawan ni Teresa at binuhat ito sa kanyang mga braso. Naramdaman niya ang matinding init ng damit ng babae. Pakiusap, Teresa. Huwag kang mamamatay. Patawarin mo ako. Ang pagmamakaawa ng lalaki habang mabilis na tumatakbo pabalik sa gitna ng nag-aalab na pasilyo. Pumutok ang isang bahagi ng kisame. Ngunit ibinuktot ni Nathaniel ang kanyang likod upang protektahan si Teresa mula sa mga bumagsak na nag-aapoy na kahoy. Lumabas si Nathaniel mula sa pintuan ng gusali, basang-basa ng pawis, dugo at mga pasong balat. Bumagsak siya sa damuhan habang kalong-kalong pa rin ang katawan ni Teresa sa kanyang kandungan. Gising! Teresa! Pakiusap! Gising! Ang umiiyak na sigaw ni Nathaniel habang hinahalikan ng maputla at may amoy usok na no ng kanyang asawa. Mabilis na lumapit ang mga paramedic na may dalang stretcher. Samantala, pinalibutan ng mga pulis at ni Ate Santos si Isabel na pilit pa ring lumalaban sa ibabaw ng damuhan. Bumukas ang kanyang bag at kumalat ang mga USB drive at mga dokumento. Wala kayong ebidensya! Nasunog na ang mga server sa loob! Ang sigaw ni Isabel habang dumidiretso ang kanyang galit na tingin kay Mateo. Inilabas ni Mateo ang kanyang smartphone at ipinakita ang screen sa mga pulis. Nagkakamali ka, Isabel. Bago mo pa man buhan ng gasolina ang pasilyo, na-upload ko na ang lahat ng mirror data ng server sa cloud system ng PAO gamit ang hotspot ng telepono ko. Huli ka na. Pinalagyan ng mga pulis ng formal na pusas ang mga kamay ni Isabel. Nagsisigaw at nagmumura ang doktor habang kaladkad siya patungo sa kotse ng pulisya. Isinakay ng mga paramedic si Teresa sa loob ng ambulans at inilagay ang oxygen mask sa kanyang muka. Sumampa rin si Nathaniel sa loob. Nangangatog ang kanyang mga pasong kamay habang nakahawak sa gilid ng higaan. Biglang tumulog ng mabilis at hindi pantay ang heart monitor na nakakabit sa dibdib ni Teresa. Beep, 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 at pagkatapos, nagbago ang tunog patungo sa isang mahaba at diretsyo na tulog ng paghinto ng tibok ng puso. Beep! Nawawalan siya ng pulso. Flatline! Ihanda ang defibrillator, ang sigaw ng paramedic habang mabilis na kinukuha ang mga gamot sa emergency kit. Isang buwan matapos ang gabing iyon sa ospital, kung saan dumaan ako sa bingit ng kamatayan at muling binuhay ng mga doktor ang aking tumigil na puso, nakatayo ako ngayon sa loob ng siksikang Hall of Justice sa lungsod ng Davao. Ang buong silid ng korte ay puno ng mga tao. Naroon ang mga mamamahayag, ang mga doktor at kawani ng Sai General Hospital, si Aling Nena, si Mang Kiko, at ang mga pamilya ng mga batang may cancer na dating pinabayaan. Sa kabilang mesa, nakaupo si Isabel na nakasuot ng kulay dalan, damit ng bilanggo
at may posas sa kanyang mga kamay. Maputla ang kanyang mukha, wala na ang dating kaangkuhan at kasikatan bilang isang kilalang doktora. Sa tabi niya ay nakaupo si Nathaniel na nakasuot din ng damit bilanggo at may mga balot pa ng medical na tahi sa kanyang dalawang braso dahil sa mga pasong nakuha sa pagligtas sa akin sa Damchay. Inihampas ng tampan ang kanyang gawa sa kahoy na pukpok upang simulan ang huling pagdinig sa kaso. Kalabog! Mataimtim na tumayo ang abogado ni Isabel upang magsalita. Your Honor, ang argumento ng panig ng depensa, ang mga siyang iniharap ng usapin ay nakabatay lamang sa sinasabing cloud data na in-upload daw sa gitna ng sunog. Maaari itong gawa-gawa lamang ng mga hacker. At ang digital signature ni Mrs. Teresa Lim Shi ay nananatiling nakatatak sa mga dokumento ng bangko. Walang direktang saksi na nagpapatunay na si Dr. Isabel Cruz ang gumawa nito. Mumiti ng bahagya si Ate Santos sa aking tabi. Tumayo ang aking propesor ng may buong kumpiyansa. Your Honor, ang sagot ni Ate Santos, nais po namin tawagin ang aming huling saksi na magpapatunay sa buong katotohanan. Ikinadagal akong iharap sa korte si Mr. Mateo Shi. Nagtaka at nagbulungan ang buong silid ng korte. Mateo Shi? Hindi ba patay na siya 10 taon na ang nakalilipas? Ang narinig kong tanong ng isang mamamahayag sa likod. Bumukas ang malaking pintuang kahoy sa likod ng korte. Dahan-dahang pumasok si Mateo sa kanyang wheelchair, nakasuot ng maayos na suit, at nakatitingala ng mataas ang kanyang mukha na puno ng mga peklat ng sunog. Sa kanyang tabi ay ang isang pulis na nag-escort sa kanya patungo sa witness stand. Nang makita ni Isabel si Mateo na buhay at handang magsalita, tuluyang nawala ng kulay ang kanyang mukha. Itinaas ni Mateo ang kanyang kanang kamay at nanumpa sa harap ng korte. Sa loob ng 2 oras na pagtatanong ni Ate Santos, malinaw at matatag na isinalaysay ni Mateo ang lahat. Isinalaysay niya kung paano siya itinago ng pamilya Sai, kung paano siya ginamit at itinago ni Isabel sa pasilidad sa Katigan, at kung paano kinuha ni Isabel ang digital signature ni Teresa sa computer sa opisina upang maglipat ng milyong-milyong pondo sa isang trust fund na lihim nitong kontrolado. Tumayo ang abogado ni Isabel upang tumutol. Objection, Your Honor! Ang saksi ay may matinding pinsala sa utak dahil sa usok noon at hindi kwalipikadong magtestigo. Agad na iniharap ni Atio Santos ang Exhibit G, isang formal na psychiatric evaluation mula sa Southern Philippines Medical Center na nagpapatunay na si Mateo Sai ay may buong linaw ng pag-iisip at may kakayahang magsalita sa harap ng batas. Overruled ang mabilis na hatol ng tamfan. Ipagpatuloy ang pagtestigo. Pagkatapos ni Mateo, ipinatawag ng korte si Nathaniel upang magsalita sa witness stand. Habang nakatayo si Nathaniel sa harap ng huwes, tiningnan niya ang kanyang kapatid na si Mateo at pagkatapos ay tiningnan niya ako. Ang lalaking dating napakataas ng tingin sa sarili ay tuluyang napayuko. Nagsimulang umawa ang kanyang mga luha habang ipinagtatapat ang buong katotohanan. Inamin ni Nathaniel sa harap ng pampublikong korte na siya ang nagtago kay Mateo 10 taon na ang nakalilipas dahil sa takot na masira ang reputasyon ng pamilya. Inamin din niya na nang malaman niya ang ginawa ni Isabel sa pondo ng foundation, pinabayaan niya itong ibintang kay Teresa dahil sa takot na mabilanggo at mawala ang kanyang ospital. Humarap si Nathaniel sa aking direksyon, umiiyak ng walang patid. Teresa, patawarin mo ako. Ang pagtatapat niya sa harap ng lahat. Walang kasalanan si Teresa. Ako ang naging hula at duwag na asawa. Siya ang nagbigay ng lahat para sa akin. Ngunit ibinenta ko ang kanyang danggal para sa aking sariling takot. Pagkatapos ng 3 oras na deliberasyon, muling pumasok ang thumbfan at inihampas ang kanyang pokpok para sa huling hatol. Kalabog! Sa kasong People of the Philippines, laban kay Dr. Isabel Cruz at Nathaniel C., ang hatol ng korte.
Si Dr. Isabel Cruz ay napatunayang guilty ng walang makatwirang pag-aalinlangan sa mga kasong arson, attempted murder at qualified theft. Siya ay pinapatawan ng parusang reclusion perpetua o 20 taong pagkabilanggo nang walang karapatang magpiyansa. Si Nathaniel C. ay napatunayang guilty bilang accessory sa qualified theft at obstruction of justice at pinapatawan ng parusang 5 taong pagkabilanggo. At si Mrs. Teresa Lim C. ay pormal na pinawalang sala sa lahat ng ibinintang sa kanya. Ang lahat ng kanyang frozen accounts ay iniutos na ibalik agad, at ang kanyang pangalan ay ganap na nililinis ng korteng ito. Nang daitin ng mga pulis si Isabel upang dalhin na sa bilangguan, huminto siya sa tapat ng aking kinalalagyan. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula sa pag-iyak. "Patawad, Teresa." Ang pabulong at gumaralgal na sabi ni Isabel habang nakatitig sa akin. "Patawad dahil ang taong nagligtas at nagbigay ng ginhawa sa ina ko noong mga huling araw niya ay ang tao pa palang pilit kong winasak dahil sa aking kabaliwan." Tinitigan ko siya nang may kahinahunan. Wala na ang galit sa aking dibdib. "Pinatatawad na kita, Isabel. Magdusa ka sa parusa ng batas. Ngunit palayain mo na ang puso mo sa galit." Lumabas ako sa pintuan ng Hall of Justice. Sa labas, sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw ng Davao, sumalubong sa akin ang napakaraming tao. Si Aling Nena, si Mang Kiko, at ang 10 pamilya ng mga batang may kanser. Kasama si Baby Junjun na may hawak na dilaw na bulaklak, ay nakatayo sa hagdanan, pumalakpak at umiiyak sa kagalakan. Ngunit bago ako makababa sa huling hakbang ng hagdanan, narinig ko ang sigaw ni Nathaniel mula sa likod habang ineskortan siya ng mga guard patungo sa sasakyan ng bilangguan. "Teresa, pakiusap, huminto ka!" Ang sigaw ni Nathaniel habang umiiyak. Huminto ako at dahan-dahang lumingon sa kanya. "Teresa, kapag natapos ko ang 5 taon kong sentensya sa bilangguan, kapag nagbago na ako, maaari mo pa ba akong bigyan ng pagkakataon? Maaari pa ba tayo magsimula muli bilang mag-asawa?" Ang pagmamakaawa ng lalaking dating nagtaboy sa akin. Tinitigan ko si Nathaniel na nakatayo sa hagdanan ng Hall of Justice, may posa sa kanyang mga kamay at umaagos ang mga luha sa kanyang mukha. Wala na ang dating galit o pait sa aking dibdib. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 12 taon, nakaramdam ako ng isang malalim at walang katapusang kapayapaan. "Nathaniel?" Ang mahinahon kong sagot na umalingaw-ngaw sa gitna ng katahimikan ng mga taong nakikinig. "Pinatatawad na kita. Pinatatawad kita sa lahat ng sakit, sa lahat ng kasinungalingan at sa pagwawalang bahala mo sa aking danggal." Kuminang ang mga mata ni Nathaniel sa isang maling pag-asa. "Teresa, ibig bang sabihin nito?" Umiling ako ng dahan-dahan at may ngiti ng kalayaan. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa nakaraan, Nathaniel. Ang pagpapatawad ay ang pagpapalaya sa aking sariling kaluluwa mula sa kadena ng iyong kasakiman. Ang babaeng minsan mong itinapon sa dilim upang iligtas ang iyong sarili ay patay na. At ang babaeng nakatayo sa harap mo ngayon ay hindi na kailanman muling papayag na maging bayad sa pangarap ng ibang tao. Tinalikuran ko si Nathaniel. Tumakbo ako pababa sa hagdanan patungo sa naghihintay na yakap ni Aling Nena, ni Mang Kiko at ng mga pamilya ng mga batang may kanser. Narinig ko ang hagulgol ni Nathaniel mula sa likod habang inaeskortan siya ng mga pulis patungo sa sasakyan ng bilangguan. Ngunit hindi na ako muling lumingon pa. Ilang buwan ang mabilis na lumipas. Sa Agdao, sa tapat ng sari-sari store ni Aling Nena, isang maliit na fiesta ang inihanda ng buong pamayanan. May nakasabit na simpleng tarpaulin sa ibabaw ng tindahan na may nakasulat na, "Congratulations, Ate Teresa Lim."
Nasa gitna ako ng palakpakan at tuwa ng mga kapitbahay matapos lumabas ang opisyal na resulta ng bar examinations. Pumasa ako at pormal nang nanumpa bilang isang ganap na abogado ng bansa. Naghanda si Aling Nena ng kanyang sikat na pansit at paksiw na bangos. Inabot naman sa akin ni Mang Kiko ang isang regalo, isang nameplate na gawa sa magandang kahoy na siya mismo ang nag-ukit. Nakasulat doon ang mga salitang, Ate Teresa Lim, Public Attorney's Office. Habang nagdiriwang kami, tumunog ang aking telepono. Isang larawan ang ipinadala sa akin mula sa isang hindi kilalang numero. Ibinukas ko ito at nakita ko si Mateo. Nakatayo siya sa gitna ng isang malawak na bukiri ng mga kulay dilaw na marigold sa isang tahimik na farm sa labas ng Davao. May ngiti sa kanyang muka, malaya, at nagsisimula ng maghilom ang mga sugat ng kanyang nakaraan. Kasama sa larawan ang isang maikling mensahe. Salamat Ate Teresa. Dahil sa iyo, nahanap ko muli ang araw sa aking buhay. Kinabukasan, pumasok ako sa aking bagong opisina sa Public Attorney's Office sa lungsod ng Davao. Ang silid ay maliit ngunit maliwanag. May malaking bintana na nakatapat sa asul na dagat ng Davao Gulf. Inilagay ko ang gawa ni Mang Kiko na wooden nameplate sa ibabaw ng aking mesang gawa sa Nara. Sa pangunahing pader ng aking opisina, isinabit ko ang isang simpleng frame. Sa loob noon ay ang iginuhit na larawan ni Baby Junjun, ang ahel na may kulay rosas na pakpak na iginuhit gamit ang mga sirang Crayola. Si Junjun ay patuloy na gumagaling ngayon sa tulong ng naibalik na pondo ng foundation na pinamamahalaan na ng isang matapat na lupo ng mga doktor. Kumatok ng mahina ang aking bagong assistant sa pinto. Ate Teresa, may una po kayong kliyente sa labas, isang mahirap na ina na pinalaya sa bahay ng kanyang asawa at inagawan ng kanyang mga anak. Tumingin ako sa bintana, naramdaman ko ang init ng sikat ng araw sa aking muka. Numiti ako ng may buong sigla at pag-asa. Papasukin mo siya, ang mahinahon kong utos. Dito sa opisinang ito, walang sinoma ng maiiwang, walang laban. Tumingin ako muli sa malawak na dagat ng Davao. Ang tunay na danggal ng isang babae ay hindi nabubuo sa ganda ng mansyon na kanyang tinitirhan o sa mamahaling alahas na nakasabit sa kanyang leeg. Ang tunay na danggal ay matatagpuan sa lakas ng kanyang paninindigan sa oras na subukin siya ng kapalaran. Nawala sa akin ang aking asawa, ang aking yaman, at ang aking lumang buhay. Ngunit sa pagkawala ng mga iyon, nahanap ko ang aking tunay na sarili. Nahanap ko ang malayang pakpak na magdadala sa akin sa isang bagong umaga. Isang bagong umaga sa Davao kung saan ang katotohanan, katarungan at pag-ibig sa kapwa ang tunay na naghahari. Isang taon ang mabilis na lumipas matapos ang makasaysayang paghatol sa Hall of Justice ng Davao. Sa isang maaliwalas na umaga ng Linggo sa plaza sa tapat ng San Pedro Cathedral, nakatayo ang isang simpleng mesang gawa sa kahoy sa ilalim ng rumikredang puno ng acacia. Sa ibabaw ng mesa ay may nakasulat na tarpaulin, Libreng Lingkod Legal, Atunya Teresa Lim. Nakatala doon ang napakaraming kababaihan, mga inang pinalayas ng kanilang mga asawa, mga kasambahay na hindi pinapasahod ng tama, at mga taong walang pambayad sa pribadong abogado. Sa bawat isa sa kanila, nakikinig si Teresa ng may buong pag-unawa at malasakit. Hindi na siya ang takot at kamtsam na sekretarya nung araw. Siya na ngayon ang tinitingalang tagapagtanggol ng mga marginalized sa Davao. Sa Davao Penal Colony, nagtatrabaho si Nathaniel bilang isang ordinikador sa infirmary ng bilangguan. Wala na ang kanyang mga mamahaling suit. Nakasuot na siya ng simpleng damit ng bilanggo. Sa gabi, nagbabasa siya ng Biblia sa kanyang higaan. Unti-unting natututunan ang kababaang loob na hindi niya kailanman naramdaman nung hawak pa niya ang milyong-milyong ari-arian ng kanyang pamilya. Sa Correctional Institution for Women, nakaupo si Isabel sa tabi ng bintana ng kanyang selda.
Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang naka-frame na kopya ng pahina ng tala-arawan ng kanyang ina na ibinigay sa kanya ni Teresa. Wala na ang galit sa kanyang mga mata. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanyang mga luha ay luha ng tunay na pagsisisi. At sa Katigan, ang farm ng mga marigold ni Mateo ay naging isa na sa pinakamagandang pook sa Davao. Kalahati ng kita ng bukirin ay direktang napupunta sa Junjun Cancer Kids Foundation upang tustusan ng gamot at chemotherapy ng libu-libong mahihirap na bata. Bago lumubog ang araw, naglakad si Teresa sa tabing dagat ng Davao Gulf habang ang langit ay nagpapalit ng kulay patungo sa rosas at ginto sa ibabaw ng Isla ng Samal. Mabilis na tumakbo patungo sa kanya si Baby Junjun, na ngayon ay may maikling maitim na buhok na muling tumutubo, hawak ang isang maliit na kulay puting, sigay na nakuha niya sa dalampasigan. "Tita Teresa, tingnan mo po, ang ganda! Ang masayang sigaw ng bata!" Inangat ni Teresa ang bata at niyakap ito ng mahigpit habang sa malayo ay kumakaway si Aling Nena at si Mang Kiko na may dalang fresh buko juice para sa kanilang lahat. Tumingin si Teresa sa malawak na karagatan. Sa bawat babaeng nangarap, nagmahal at nagdusa dahil sa kataksilan. Huwag ninyong kakalimutan na ang inyong halaga ay hindi itinatakda ng taong nagpababa sa inyo. Ang inyong dangal ay ang inyong sariling pagbangon. Anak, pamilya, at pagmamahal sa kapwa. Ito ang mga bagay na hindi kailanman mananakaw ng kahit sinoman. Sa ilalim ng bagong umaga sa Davao, ang puso ng isang babae ay ganap ng malaya at payapa. Habang pinatmamasdan natin si Teresa na nakatayo sa dalampasigan ng Davao, malayang nakatingin sa malawak na dagat habang hawak ang kamay ng maliit na si Junjun, naramdaman natin ang isang malamig at payapang simoy ng hangin na nagbabadya ng isang bagong simula. Mga mahal kong tagapakinig at kasama sa paglalakbay ng buhay, maraming salamat sa inyong pagtatagal at pagsama sa akin mula sa unang patak ng luha ni Teresa hanggang sa kanyang huling hakbang patungo sa kalayaan. Tapat kong aaminin sa inyo, nung isinusulat ko ang eksena kung saan nakakulong si Teresa sa loob ng nag-aapoy na archive room, hawak ang maliit na rosaryong gawa sa kahoy habang pilit na humihinga sa gitna ng usok. Hindi ko napigilang mapaluha at huminto sandali sa pagtatype. Naramdaman ko ang matinding bigat ng isang babaeng ibinigay ang lahat ng kanyang sakripisyo, ngunit iniwan pa rin sa gitna ng abo at kasinungalingan. Ang kwentong ito ay inspirasyon mula sa mga totoong buhay ng napakaraming kababaihan sa ating lipunan na patuloy na lumalaban sa kabila ng kawalan ng katarungan. Tulad ng isang magaspang na piraso ng kahoy na inukit at tinapyas ng maraming ulit bago naging isang matatag na palamuti. Ang bawat sakit at pagtataksil na naranasan ni Teresa ay hindi pumatay sa kanya, kundi nag-alis lamang sa mga maling tao at bagay na hindi karapat-dapat sa kanyang buhay upang lumabas ang tunay at hindi mababasag niyang danggal. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Teresa sa huling eksena sa hagdanan ng korte, matatawarin niyo rin ba ang taong sumira sa inyong tiwala upang makakuha ng sariling kapayapaan? O tuluyan niyo na itong buburahin sa inyong buhay nang walang anumang natitirang paglingon? Nais ko ring itanong sa inyo ngayong sandali, saan kayo kasalukuyang nakikinig sa kwentong ito? Kayo ba ay nagluluto para sa inyong pamilya? Nagmamaneho pa uwi galing sa trabaho? O baka nakahiga na sa kama habang nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw? Pakisyon, mag-iwan kayo ng komento sa ibaba. Ang sulok na ito ay itinayo para sa inyo upang magkaroon kayo ng ligtas na lugar na maipahayag ang inyong mga sariling kwento at saloobin. Dahil dito sa ating samahan, laging may handang makinig sa inyo. Huwag niyo rin sanang kalimutang i-like at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay na nangangailangan ng lakas ng loob ngayon. Dalangin ko ang inyong kaligtasan, kapayapaan ng isip,
at ang lakas ng loob na tumayo sa inyong sariling mga paa anuman ang dumaang bagyo sa inyong buhay. Pamagat ng kwento Bagong Umaga sa Davao, ang pagtataguyod ng dangal ni Teresa. Paalala, ang lahat ng tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang, nilikha para sa layuning magbigay ng aliw at maghatid ng positibong mensahe. Ang karapatang-ari ng kwentong ito ay pagmamay-ari ng channel na Puso Diaries.